angels of God heal. Walang napakagandang pamumuhay sa mundo kung nabubuhay kang may patayasan. One of the most important things in life is to know the essence of living. Let us analyze. Let us serve nobody else than God. You will be hearing from Brother Eli things that you need to hear from the Bible. Find a preacher now in this time who is reading in details all the answers to Who is Christ? Is he God or man? May dating ka, yung sa Diyos, yun ang dating. Jesus is the King of Kings. Se o Señor mesmo, o ser de Él, está en todo lugar, porque es necesario para sa lugar. The church must be called the church of God. Kasi He that is of God heareth God's word. cuerpo es iglesia. That's why we come here to study and learn and investigate. Prove to me they know the Bible. I will prove otherwise. Lipat kaagad tayo sa Davao del Sur. Kapatid na Dino Hilario. Come in, please. Salamat po sa Diyos, kapatid Daniel, kapatid Nelly. Ang magtatanong po rito ay isang miyembro ng United Pentecostal Church, si Mrs. Merly Ibal. Magandang gabi po sa inyo, Pastor Eli. Ang una at ikalawa kong tanong, ay, ano po ba ang nagkaiba ng iyong doktrina sa doktrina ng iba? Kalawa, in Acts 2:38, this Peter said to them, "Repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit." Do you believe in speaking of tongues? Question is, do I believe in the speaking of tongues? Of course I believe because it is in the Bible. But it is not meant for everybody. Speaking in tongues is a gift. It is a gift. And not everybody in the true church has the gift of speaking in tongues. Let us read. 1 Corinthians chapter 12, verse 28, it says, Brother Daniel, And God hath set some in the church, first apostles, secondarily prophets, thirdly teachers, after that miracles, then gifts of healings, helps, governments, diversities of tongues. Are all apostles? Are all prophets? no, Are all teachers? no, Are all workers of miracles? no, Have all the gifts of healing? no, Do all speak with tongues? no. Do all interpret? No also. Have to discern these words of the Apostle Paul, Sister Merly, that not everybody may speak in tongue. It is a gift. Just like the apostles. Not everybody are apostles in the church. There is a limited number of apostles. In fact, there are no apostles now. The only apostles are the apostles ordained by the Lord Jesus Christ. And the Apostle Paul said that they are the last of the apostles. No one is to succeed them anymore being apostles of the Lord Jesus Christ. Let us read 4:9 of the book of 1 Corinthians. For I think that God hath set forth us the apostles last, as it were appointed to death. For we are made a spectacle unto the world, and to angels, and to men. Spectacle. And the Apostle Paul said, I think that God hath set forth us, the apostles, last. They are the last of their kind. There are no more apostles to succeed them. They are the last. So not all people can be apostles. In the true church, as we have read in the book of 1 Corinthians 12:28, God hath set some in the church. First, the apostles. Secondarily, the prophets. Thirdly, the teachers. After that, miracles. Then gifts of healing, helps, governments, diversities of tongues. Are all apostles? Of course not. Are all prophets? Also no. Are all teachers? No. Are all workers of miracles? No also. Have all the gifts of healing? No. Do all speak with tongues? No. Do all interpret? The answer is no.
We cannot all be apostles as we cannot all be speaking in tongues. There are called people in the church which do not have the gift of tongues. Although I believe in speaking in tongues, but not all people will be given the gift of tongues. I am lucky I have known another tongue other than my own native tongue. I am lucky and I thank God for that. Why? Now I have learned to speak in other tongues, like I can speak in Kapampangan. It is a second and third language for me. I can speak a little of Ilocano. Now I can speak a little of Spanish. I can speak a little of Portuguese. I can speak a little of English. I am glad and I am thankful to the Lord that I was able to speak also in tongues. When you say tongues with the letter S, it means plural. You can speak in many tongues or in diverse tongues. It doesn't mean that, but everyone does not speak in tongues in the church. For example, there is an occasion wherein somebody will be speaking in another tongue because it is not common to those who are listening to him. What was the ordinance put or set by the Apostle Paul? In 14:27 of the book of 1 Corinthians, it says, If any man speak in an unknown tongue, let it be by 2, or at the most by 3, and that by course, and let one interpret. But if there be no interpreter, let him keep silence in the church, and let him speak to himself and to God. In a case wherein, for example, in an instance wherein the church at Corinth, somebody will speak in tongue, the admonition of the Apostle Paul is, if any man speak in an unknown tongue, let it be by 2 or at most by 3, and that by course, let one interpret. If anybody will speak in tongue, there must be an interpreter. For example, I said to you, kapatad, masyado tang mabengi. Makiramdam ko masalesay, bata agad mayari. O, limbawa, sinabi ko yun dito sa Amerika. Ang karap ko, mga Amerikano, maintindihan nila ron. Kailangan meron akong mag-i-interpret kung ano yung sinabi ko sa Kapampangan. Ganun yon. Sabi ni Pablo, kailangan may mag-interpret pag may nagsasalita ng tongues. Kung walang interpreter, tumahimik ka na. Huwag ka na magdadaldal. Ang sabi ni Pablo, if there be no interpreter, let him keep silent in the church and let him speak to himself and to God. You must not utter any word in the church without any interpreter if you are speaking in an unknown tongue. You see that, sister? So speaking in tongue is not a must for everyone in the church. There are those who have the gift of speaking in tongue. There are those who have the gift of healing. There are those who are called apostles, teachers, evangelists, prophets, etc. But not everyone will speak in tongue according to the Bible. Yun po ang sagot ko sa inyong tanong. Ngayon, ang tanong nyo namang isa pa, ano ba ang pinagkaiba ng aming doktrina sa doktrina ng iba? Ang pinakamalaking pagkakaiba, kapatid, ang doktrina namin nababasa lahat sa Biblia. Maraming iglesia ang doktrina wala sa Biblia. Kaya, doon sa sinasabi mo na tanong mo, ano pagkakaiba ng doktrina namin sa iba, kami, ang doktrina namin, lahat nababasa sa Biblia. Halimbawa, ang aming mga babae, ayaw namin silang magsusuot ng mga kung ano-anong burloloy. Nababasa kasi sa Biblia yon. 2:9 ng unang Timoteo. Gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga, kundi siyang nararapat sa mga babae na magpakabanal sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Yung palang mga babae, kailangan magpakabanal sa pamamagitan ng mabuting gawa. At kung nagpapakabanal ka, kailangan ng babae gagayak mahinhin damit. May katimtiman at hinahon, kaya ipinagbabawal namin sa aming mga kapatid,
magdamit nung backless, ano? Tapos sleeveless, frontless. Kasi, mahalay naman damit yun. Ang sabi sa Biblia, salita ng Diyos yun, ang babae gagayak ng mahinhin damit, matimtiman, mahinahon, walang mga hiyas na gaya ng ginto, perlas o damit na mahalaga, maraming bulloloy. Maraming babae ngayon, may mga kung ano-anong pinaglalagay sa katawan. Sa Biblia pala, ang aral pala sa Biblia, kapatid, yun, mahinhin ang damit. Yun ang pagkakaiba ng doktrina namin sa iba. Yung iba, di naman tinuturo yan Kahit ano, suot mo. Gusto mo, ilabas mo yung ano. Lahat ng pwedeng ilabas, nilalabas nila Labas ang hita. Naka-short, labas ang hita. Hapit na hapit. Kahit nga may takip yung harap, markang-marka naman. Dahil hapit na hapit, mahala yun. Ang nakakakita ng mapapag-isipang hindi tama. Noong minsan, nakaroon ako sa may pintuan ng SM nung araw. 5 taon na nakakaraan nun Meron ako nakitang babaeng lumakad, pumasok sa SM. Ang kanyang short, isang dangkal. Halos labas na yung singit. Tapos nakalabas yung pusod. Tapos sa ilalim ng pusod, may tato. Tapos, yung kanyang blouse, ay labas yung kalahati ng dede. Naku, sabi ko, pag ang nakakita rito, medyo hayok-hayok. Baka ma-rape ito, sabi ko sa loob-loob ko, no? Sa atin, kahit sinusuot ng babae. Yan, nasa Biblia yan. Ano ba pagkakaiba namin? Ang tinuturo namin yung nasa Biblia. Kahit ayaw mong tanggapin, kahit mahirap para sa'yo, kasi yun ang nasa Biblia, tuturo namin yon. Pero pag wala sa Biblia, di namin tinuturo. Yun po ang aming pagkakaiba, kapatid na Merly, sa ibang mga relihiyon. Lahat na nasa Biblia. Pati nga ang pangalan ng aming samahan, Church of God, nasa Biblia kasi. Sa Biblia kasi, walang United Pentecostal Church Wala nun. Hindi naman kailangan i-unite mo ang church Dahil ang church naman, hindi naman nagkahiwa-hiwalay. Kasi pag sinabi mong united, para bang ang ibig sabihin yung mga churches na magkakalaban, ni-unite mo. No? Kaya walang United Pentecostal Church sa Biblia. In fact, the word Pentecostal Church, kahit alisin mo yung United, wala sa Bible yon. Pahanap natin sa computer. Opo, tingnan po natin. Ito po ang resulta po ng paghahanap ng computer sa Pentecostal Church. Sabi po dito ng computer, searching for Pentecostal Church in Bible version, King James Version, books Genesis to Revelation. Result, no words or phrase found. Wala naman Pentecostal Church sa Biblia Pero ang nasa Biblia, Church of God, yun ang talagang nakasulat. Pentecostal Church, wala. Yun po pagkakaiba namin. We strongly adhere to what the Bible say. We do not go beyond what the Bible say. Because it is prohibited by the Bible. 1 Corinthians chapter 4, verse 6. Let us read, Brother Daniel. And these things, brethren, I have in a figure transferred to myself and to Apollos for your sakes, that ye might learn in us not to think of men above that which is written, that no one of you be puffed up for one against another. Ayan. That you may learn in us above that which is written. Pakilagay mo ngayon sa Cebuano. Karon, kining mga butanga, mga igsuon, ingon nga ang pagsulundan akong gibalhin sa akong kaugalingon ug kang Apollo tungod kaninyo. Karon nga kanamo, makakaton kamo sa dili pagbaton ug mga hunahuna nga kapin sa mga butanga na hasulat na. Aron walay usa kaninyo magpaburot nga dapig sa usa, batok sa usa. Sabi ni San Pablo, kamo sa dili pagbaton ug mga hunahuna nga kapin sa mga butanga ng hasulat na. Dapat kung matututo tayo, huwag hihigit sa nakasulat. Kailangan ng aral na ating matutunan, lahat nakasulat. Pag sobra sa nakasulat, mali.
Pag kulang sa nakasulat, mali. Kailangan eksakto sa nakasulat. 12:32 ng Deuteronomio ang sabi, Kung anong bagay ang iniuutos ko sa iyo ay siya mong isasagawa, huwag mong dadagdagan ni babawasan. Ayon, dapat ang aral na tuturo, walang dagdag, walang bawas. Kung ano yung nakasulat, yon ang dapat matutunan ng tao. Pagka maglalagay ka ng pangalan ng iglesia, pangalan pa lang, wala na sa nakasulat, mali ka na agad. Para ka lang yung sasakay sa bus. Pupunta ka sa Davao, nasa Butuan ka. Pupunta ka sa Davao, ang nakalagay na hahanapin mong signboard, dapat Davao. Kapatid, titignan mo agad yung signboard. Ang ibig ko lang sabihin, ang iglesia, titignan mo signboard. Kung mali na pangalan, wala na sa Biblia, iba na yon, hindi na doktrina ng Diyos yon. Kasi ang gusto ng Diyos, lahat ng matututunan natin yung nakasulat, walang labis, walang kulang. Yon ang pagkakaiba namin sa ibang iglesia. Yun ang sagot ko sa una mong tanong, kapatid. Sana naunawaan mo. Maraming salamat po. Welcome sa mahang kanawa ng Panginoon, kapatid na Merly. Nanyayaan po kita sa ating mass indoctrination. Okay po, lipat naman po tayo ng Quiapo, Manila. Quiapo, come in please. Magandang gabi po, Brother Eddie. Brother Eddie, natalihan ko na po yung pagkatanong ko. Yung sa Isaiah 43:10 po, 43:10. 43:10. Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili, upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin, at inyong matalastas na ako nga, walang Diyos na inanyuan na una sa akin, o magkakaroon man pagkatapos ko. Ayun po, Brother Eli, yung sa part po ng huli, yung magkakaroon ng pagkatapos ko. Di ba po ba may nasusulat na wala po siyang katapusan? Ano po yung word na pagkatapos ko? Sa kanyang kalagayan, ang Diyos ay walang katapusan. 92 ng awit. Basahin natin. Bago nalabas ang mga bundok o bago mo nilikha ang lupa at ang sanglibutan, mula nga nang walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Kung tawagin nga siya ng Biblia, everlasting God eh. Walang hanggang Diyos. Yun ang dapat nating unang maging basis, ano? Merong revealed truth sa Biblia nagsasabi that He is an everlasting God. Walang hanggang Diyos. Ayon. Ngayon, ang tanong mo, ano ibig sabihin ng Diyos nung sabihin na o magkakaroon man pagkatapos ko? Ulitin mo nga yung talata, Sis Luz. Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili, upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin, at inyong matalastas na ako nga, walang Diyos na inanyuan na una sa akin, o magkakaroon man pagkatapos ko. Ang tanong sa atin, kapatid, sino ba ang nagsasalita? Ang Diyos. Diba? Yun ang iyong presumption, kapatid. Yung bang salitang pagkatapos ko, ano ba ibig sabihin nun pagkatapos ko? Matatapos siya? Parang ganito. O ako kakain. Pagkatapos ko, ikaw naman ang kumain. Ibig sabihin nun, tapos na ako. Hindi ganon, kapatid. Actually, ang ginagamit na salita sa Hebreo ay akar. Akar. Meaning, the hind part. Yung susunod na lugar, yung bandang huli. Ay, ibig sabihin nun, walang Diyos na inanyuan una sa akin o magkakaroon man sa may bandang hulihan ko. Ayon. Ibig sabihin, hindi siya matatapos. Naintindihan mo, kapatid? Yung salitang magkakaroon man pagkatapos ko, hindi ibig sabihin matatapos ang Diyos, kundi magkakaroon man sa may bandang hulihan ko, o meron pa bang lilitaw sa bandang hulihan ko? Wala na. Ang ibig niya sabihin, ang Diyos ay hindi naman ang ibig sabihin ay matatapos siya. Ang ginagamit kasing salita sa Hebreo ay akar, which means behind part, or dun sa susunod, kumbaga posterior o yung after. Ang ibig sabihin ng after, ibig sabihin nun, hindi naman matatapos siya. After me, or
para bang yung order of succession na una siya, wala siyang kasunod. Ayun, ganun ang ibig sabihin, kapatid. Sana naunawaan mo. Puntahan muna po natin ang Apalit Pampanga, kapatid na Fred Cabanilla. Go ahead, please. Opo, salamat po sa Diyos, kapatid na Eli at kapatid na Daniel. Ang susunod pong magtatanong ay si Mr. Ernesto Bato, isa pong Katoliko. Maya Pabengi, Brother Eli, ating kumusta ng buring ikutang kaya kayo. Nung bawal king ginoing magliwat king iluging yung patron. Salamat kayong pamanagon nyo, kapatid Ernesto. Emo ing maglibad king ilog, imbawal. Agyano ka rin may libad, bawal ne po nin Diyos ite. Basan tane mo ing Jeremias, Kapitulo 10, ing makasulat makaniniya. Uling ding kaugalyan dading balayan alalang kabaldugan. Balen San Fernando, Balen Angeles, Balen Sexmon, Balen, ding hanggang Balen, Pampanga. Ding kaugalyan dading balayan alalang kabaldugan. Uling metong kukutod diyang metong adutong king kakewan. Ing dapat dading gamat, dading talapan niya pat king pamamilatanan ning palakul. Pamot yan deiti king pilak at king ginto, kakabit deiti king pamamilatan dading pako, at ding pamukpuk bang maging malubak. Antila mo ing meto nga duto nga palma, may gawang dudurot. Elaman nyabi, kailangan lang dalan uling elamilakad. Wala no? Ding idolos makanyan la. Nung emula pusana, elamilakad. 115:4-8. Ding karelang idolos, pilaklat ginto. Gawara ding gamat ding tao. Atin lang asbuk, dapot elaman nyabi. Matay atin la, dapot elaman nakit. Atin lang balugbog, dapot ela makaramdam. Arong atin la, dapot ela makabaho. Atin lang gamat, dapot ela makatalan. Atin lang bitis, dapot ela milalakad. Ni ela makapanya, bikin pamamilatan ng karelang akmulan. Detang gagawa karela, maging antila-ila. Balang meto nga manalig karela, maging antila-ila. Lawan mo kapatad, ot pupusanan de. Wala milalakad. Ot lilibad de. Ela makalibad dilire. Nya, gyano ka rin may libad dyan. Libad me keng dalan, libad me karem bundok, ilibad me keng ilog, yapong iro, marok yan keng panimanmanan ning Gino. Panimanmaning Gino keng pamipusan mo karetang idolo sa ren, makasumamiya kaya. 5:9 Deuteronomio, ing sasabyan kaduro ko karela, ni susuyo karela, uling ako yung ginawa kay kang Diyos, Diyos kung mapangalalo, daralawan ko yung dewa kang dading mga tuwa karing anak, king katlo at king kapataday daring misasakwil ka na ako. Kagagawa dikil keka, larawan adinukit, kalupaning nano mang bagi at king babo banwat, king atyu, lalam na ning labwad, o king atyu, king ganum, king lalam na ning labwad. Bawal na punin Diyos yan, kapatad. Yang no may libad, talagang marok yakin panimanmaning Gino. Sabi na po San Pedro, makasumami yaking Gino. Basan tayo yung 4:3 ning mumunang Pedro. Uling ing panahon na milabas, ganap na, bangdaptan ing kaburian ding hentiles. Alalakad king kaibugan, king kenabuaran, king pamaglasing, king pamanyalang sang, king pamagsaya, king laman, ampon, king makasumaming pamanyambang idolos. Makasumami yan po king Diyos yan, kapatid. Ela talagang Diyos din, makasumami laking Diyos, yung daraptan ka rin. Yan yung pakibat ko keng kutang mo. Dakala salamat, kapatid na Ernesto. Salamat po. Yan, dakala salamat po. Ayan.
Paspas po tayo. At dito sa Vira Catanduanes, kapatid na Roland Antonio, comment please. Opo, kapatid na Daniel, ang magtatanong po dito si kapatid na Emerita Talan, isa pong member ng Jesus Miracle Crusade. Gandang gabi po, Brother Eli. Ang itatanong ko lang po, tama po bang maniwala ako sa isang manggamot na nagpapalayas ng maligno sa papamagitan daw po ng kanyang kaibigang duwin? Karumal-dumal po sa Diyos yan, kapatid. Deuteronomio 18:10. Huwag makakasumpong sa iyo ng sino mang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae, o nanghuhula, o nagmamasid ng mga pamahiin, o engkantador, o manggagaway, o engkantador ng mga ahas, o nakikipagsanggunian sa mga masamang espiritu, o mahiko, o sumasangguni sa mga patay. Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon. Karumal-dumal po sa Diyos yan. Yang mga naniniwala sa engkanto, mga nanggagaway, yung sumasangguni sa mga masamang espiritu, gaya nung nakikipag-usap sa mga duwende, masamang espiritu po yan eh. Yan po ay karumal-dumal sa Diyos. Kapatid na Emerita, bawal po ng Diyos yan sa Biblia. Yan po ang sagot natin. Kapatid na Daniel, punta tayo sa iba. Thank you so much po. At Bambang, Nueva Vizcaya po tayo. Kapatid na Danny Tobias, go ahead please. Opo, kapatid na Daniel, salamat sa Diyos. Kapatid na Eli, ang magtatanong po dito sa Bambang Nueva Vizcaya, si kapatid na Roland Tigre, isa pong born again. Magandang gabi po, Brother Eli. Tanong ko lang po itong bakit po hindi pinapatupad dito ang ikapo samantalang sabi po sa Biblia na huwag dadagdagan at huwag babawasan ang salita ng... Sige. Talagang totoo yun, huwag dadagdagan at huwag babawasan ang nasa Biblia. Kung ano yung kautosang nakaukol sa'yo, huwag mong dadagdagan, huwag mong babawasan. Halimbawa, nung gumawa si Moises ng tabernakulo, no? Sabi ng Diyos sa kanya, pag-ingatan mong mabuti na yung nakita mo sa bundok, yun ang itatayo mo. Kailangan eksakto. Basahin natin yung sinabi ng Diyos kay Moises. Nakasulat ito sa Hebreo. Ang sabi ng kasulatan ay, ganito kapatid. 5. Na nangaglilingkod sa anyo at anino ng mga bagay sa kalangitan. Gaya naman ni Moises na pinagsabihan ng Diyos nang malapit nang gawin niya ang tabernakulo, sapagkat sinabi niya, ingatan mo na iyong gawin ang lahat ng mga bagay ayon sa anyong ipinakita sa iyo sa bundok. Ayun, nung ipinapagawa sa kanya ng Diyos yung tabernakulo ng kapisanan sa Israel, kung ano yung pinakita ko sa iyo sa bundok, yun ang gagawin mo, ingatan mong gawin mong lahat, ha? Huwag mong babawasan, huwag mong dadagdagan. Ang ibig mo ba sabihin, kapatid, tayo rin gagawa ng tabernakulo? Si Moises naman yung pinagawa ng tabernakulo eh. Nababasa sa Biblia yon. Pero hindi tayo kasamang gagawa ng tabernakulo, si Moises lang yon. Gaya nung naman sinabi ng Diyos kay Noe, doon sa kapitulo 6 ng aklat ng Henesis, merong ganitong sinabi ang Diyos. Gumawa ka ng isang sasakyang kahoy na gopher. Gagawa ka ng mga silid sa sasakyan at iyong sisiksikan sa loob at sa labas ng sahing. At ganitong paraan gagawin mo, 300 siko ang haba ng sasakyan, 50 siko ang luwang at 30 siko ang taas. Gagawa ka ng isang durungawan sa sasakyan at wawakasan mo ng 1 siko sa dakong itaas. At ang pintuan ng sasakyan ay ilalagay mo sa tagiliran. Gagawin mong may lapag na lalong mababa, pangalawa at pangatlo. Ayan, nung inuutusan ng Diyos si Noe na gumawa ng daong, may mga sukat pa nga eh. Bawal din kay Noe na gawin niya ng iba kaysa sa sinasabi ng Diyos sa kanya. Wag mo naman sabihin, kapatid, na ngayon gagawa tayo ng daong. Hindi utos sa atin yon. Gayon din yung pagbibigay at pagkolekta ng ikapo. Alam mo kung kanino utos yan. Basahin natin ang Hebreo 7:5.
At katotohanan, ang mga saanak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote ay mayroong utos na kumuha ng 10 bahagi sa bayan ayon sa kautusan. Sa makatwid ay sa kanilang mga kapatid, bagamat ang mga ito ay nagsilabas sa mga balakang ni Abraham. Ang inutusan pala ng Diyos na kumulekta ng ikapo, yung mga saserdote na anak ni Levi, na tumatanggap ng tungkuling pagkasaserdote. Sila ang kukuha ng 10 bahagi sa bayan ayon sa kautusan. Kanino nila kukunin? Sa kanilang mga kapatid, sa mga Israelita, doon sila kukuha ng ikapo. Hindi sila kukuha ng ikapo doon sa mga Ehipsyo. Hindi sila kukuha ng ikapo doon sa mga Hiteo. Hindi sila kukuha ng ikapo kung kani-kanino. Kukuha sila ng ikapo sa kanilang kapatid na Israelita, yung mga anak ni Levi na saserdote. Nung dumating si Kristo, ano nangyari sa pagkasaserdote ng mga Levita? 7:12. Sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote ay kinailangang palitan naman ang kautusan. Nung dumating na pala ang Kristo, pinalitan yung pagkasaserdotes Levita, ganun din, pinalitan din ang kautusan. Kaya sa panahon ni Kristo, hindi na ikapo ang utos. May ipinalit si Kristong utos. Ang utos niya sa 2 Korinto 9:7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Yan, ang pagbibigay sa panahon Kristiyano, hindi na ikapo, kapatid. Magbibigay ka ayon sa ipinasya ng iyong puso. Hindi ikapo yun. Ang puso mo na magpapasya. Yan ang batas ng bagong tipan. Yung batas ni Moises sa Israel yon, kasama yung ikapo. Sa panahon ngayon, hindi na yun ang valid. Hindi na yun ang batas na dapat nating sundin. Yung batas ni Moises, di na. Basahin natin ang 13:39 ng Gawa. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay, na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Sa pamamagitan ni Kristo, ang bawat sumasampalataya, aariing ganap sa lahat ng bagay. Na sa mga ito ang wika, hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Ayon. Hindi na tayo pwedeng maligtas sa kautusan ni Moises. Kaya yung ikapo, bahagi ng kautusan ni Moises, wala na ngayon yon, kapatid. Hindi na yon sa panahon ni Kristo. Dahil ang panahon ni Kristo, ang saserdote ngayon si Kristo, ang utos ni Kristo, magbibigay ka ayon sa pasya ng iyong puso. Yon ang nakasulat. Yun ang sagot ko sa tanong mo, kapatid na Roland. Salamat sa iyong pagdalo at samahan ka nawa ng Panginoon. Salamat po. Lipat naman tayo ng San Vicente, Palawan. Kapatid na Steve Dunlao. Go ahead, please. Magandang gabi, Brother Eli, Brother Jesus. Narito po si Kapatid na Florencio Arpas, isa pong miyembro ng United Pentecostal Church. Magandang gabi po. Dito po sa Pilipinas. Ito po ang aking katanungan na Brother Eli, na patuloy nagpapasalamat na maitanong ko ito sa inyo. Alin ba ang dapat natin sundin na kautusan sa lunang tipan o sa bagong tipan na binago? Sahin po natin, kapatid na Florencio, ang 2 Korinto 3:6. Nasa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik kundi ng espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, datapwat ang espiritu ay nagbibigay ng buhay. Sabi po ng mga apostol, sa amin ang wika, ang Diyos ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik kundi ng espiritu. Sapagkat ang titik ay pumapatay, datapwat ang espiritu ay nagbibigay ng buhay. Kaya po, ang bagong tipan ang dapat nating sundin ngayon, kapatid. Hebreo 8:13. Doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan ay niluma niya ang una.
Datapwat ang nagiging luma at tumatanda ay malapit nang lumipas. Nung sabihin ng Diyos ang isang bagong tipan, niluma niya yung una. Kaya ngayon dapat doon tayo sa bagong tipan. At yung bagong tipan, yun ang tipan ng ating Panginoong Hesukristo. Doon tayo mag-stick. Kung meron man tayong gagamitin sa matandang tipan, kailangan itinuturo rin ni Kristo. Pero kung halimbawa, nasa matandang tipan, hindi naman tinuro ni Kristo, wala na yon. Pero kahit nasa matandang tipan nakasulat, pero itinuro naman uli ni Kristo, tuloy yon. Kasi ang bagong tipan, yun ang tipan ng ating Panginoong Kristo. Kagaya nung tipan sa dugo, nakipagtipan ng Diyos sa magitan ng dugo sa Israel. Yung tipan na yun, nag-umpisa pa kay Noe. Tapos yung nagtuloy sa Israel. Tapos pagdating ng panahong Kristiyano, tuloy-tuloy yun. Pero alam nyo, sa mga Pentekostal, nakaw, walang bawal na dugo. Kinakain pati dugo ng mga Pentekostal. Nakaw, nakilala ko yung relihiyon mo, kapatid na Florencio. Walang kagalang-galang yan sa aral ng bagong tipan. Nasa bagong tipan, nasa matandang tipan, nasa tipan kay Noe, iiwas ang wika kayo sa dugo. Sabi ng Diyos. Hindi ginagalang ng Pentecostal yan eh. Walang bawal dyan sa Pentecostal Church. Puro ano yan, puro mga speaking in tongues yan pinapairal dyan. Umalis ka dyan, kapatid na Florencio, matanda ka na, mareho na tayo, malapit na tayo mamatay. Umalis ka dyan, mali ang relihiyon na yan, kapatid. At ang sagot ko sa yung tanong sa akin, alin ba dapat sunding kautusan? Yung kautusan ni Kristo. Kahit saan pa nakasulat yan, basta't sinasabi ni Kristo, dapat nating sundin sa 6:2 ng Galacia. Magtulong-tulong kayo sa pagdadala ng pasani ng isa't isa at sa gayon ninyo matutupad ang kautusan ni Kristo. Yon, mangagdalahan kayo ng pasani ng isa't isa. Tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Kaya sa panahon natin, ang susundin natin kautusan ni Kristo, kapatid. Sa kautusan ni Kristo, iibigin mo ang iyong kaaway. Sa kautusan ni Moises, yung kaaway nyo, papatayin nyo. Huwag kayong magtitira. Doon sa panahon ni Moises, patay sila ng patay ng kanilang kaaway. Pagdating ni Kristo, iba ang batas. 5 ng Mateo. Narinig ninyong sinabi, iibigin mo ang iyong kapwa at kapopootan mo ang iyong kaaway. Datapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Narinig niyong sinabi, sabi ni Kristo sa mga Israelita, sa panahon ni Moises yun ibigin mo yung kapwa, kapopootan mo yung kaaway. Datapwat sinasabi ko sa inyo, ang Kristo namin sabi, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig upang kayo maging mga anak ng inyong amang nasa langit sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Kaya sa panahon ng bagong tipan, iba ang batas ni Kristo. Yon ang dapat nating sundin, kapatid. Yon ang sagot ko sa tanong mo, kapatid na Florencio. Okay po, salamat po. Lipat na po tayo agad ng Oriental Mindoro. Go ahead, please. Hello po, magandang gabi po sa inyo po lahat. Katanungan ko lang po, yung pong, di ba, lagi po ngayon dumarating maraming sakuna po tayong nagiging problema. Katulad po nung nangyari sa Japan po, di ba lahat po binagyo, yung po bang nagkakaranas ng mga ganong trahedya ay mga nakakalimot na sa Panginoon at puro pagpapayaman lamang ang ginagawa nila. Kaya pinapaalahanan sila na makaalala sa Panginoong Jesus. Yun pala kapatid. Alam mo pala yung sagot sa tanong mo Yun na nga ang sagot dun sa tanong mo. Yung mga nakakalimot sa Diyos, pinaalalahanan ng Diyos. Para makaalala sila sa Diyos, pinapasapit sa kanila ang mga sakuna. Kaya ng ginawa niya nung una sa Israel. Pagka sila'y lumalabag ng masyado sa Diyos, dinadalan sila ng Diyos ng mga problema, gaya ng mga sakuna. Natatalo sila sa gera, nagkakaroon sila ng mga kamalasan, pagka hindi sila sumusunod sa Diyos.
Basahin natin ang isang talata. Ganito ang ating mababasa. 28:15 ng Deuteronomio. Ngunit mangyayari na kung hindi mo didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos, na isasagawa ang lahat ng kanyang mga utos at ang kanyang palatuntunan na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, na ang lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. Susumpain ka sa bayan at susumpain ka sa parang, susumpain ang iyong buslo at ang iyong palayok, susumpain ang bunga ng iyong katawan at ang bunga ng iyong lupa, ang karagdagan ng iyong bakahan at ang mga anak ng iyong kawan. Susumpain ka sa iyong pagpasok at susumpain ka sa iyong paglabas. Iwubugso ng Panginoon sa iyo ang sumpa, ang kalituhan at ang saway sa lahat ng pagpapatungan ng iyong kamay na iyong gagawin, hanggang sa ikaw ay mabuwal at hanggang sa ikaw ay malipol na madali, dahil sa kasamaan ng iyong mga gawa, na sa gayo'y pinabayaan mo ako. Sabi ng Diyos, pagka hindi ka susunod, dadating sa iyo yung kung ano-anong mga bagay na yan. Kaya yung sabi mo, kapatid, totoo yun. Naisip mo yun, biro mo naisip mo yun, kapatid. Talaga nasa Biblia yun. Na kaya sumasapit yun sa mga ganyang bansa, dahil sa kanilang hindi na paniniwala sa Diyos. Marami na sa Japan, 68% of the Japanese population are atheists. They do not anymore believe in God. Ngayon, kaya sumasapit sa kanila yan. Yun ang sagot sa tanong mo, kapatid na Claudine. At kung gusto mong makaalam pa ng maraming bagay, inaanyayaan kita sa ating mass indoctrination. Yung lahat ng tanong mo sa isip, mawawala. At yung hindi mo naiisip itanong, maririnig mo doon sa indoctrination sessions. Sana punta ka, kapatid na Claudine. May sunod pa po akong katanungan. Ngayon po kasi maraming lumalabas na mga aklat tungkol sa Bible. Yung po bang, di ba meron po tayo mga propeta? Lahat po ba ng mga propetang yon ay nagsusulat po sila ng mga about sa Panginoon dahil yun daw po yung sinasabi. Lahat po ba yun na may katotohanan o pawang kaisipan lamang? Alam mo, may mga propeta ng Israel nung araw, nagsusulat ng kasinungalingan. Gaya rin ngayon, mayroong mga nakikitang mga kasulatan, sinulat ng mga sinungaling. Pero ang napatunayan na talagang totoong kasulatan, yung mga nasa Biblia, kasi nadiskubre na yan sa iba't ibang paraan na talagang totoo yan. Halimbawa, nung madiskubre nila yung Dead Sea Scroll, doon sa Dead Sea Scroll, nakita nung 1947, doon sa baybayin ng Dead Sea, sa isang cave, sa isang kuweba, na kung tawagin ay Qumran, nakita nila yung mga kasulatang nakalagay sa mga, parang mga banga na nakasulat sa mga balat ng hayop. Nung kanilang i-decipher yon, mga kopya pala ng kasulatan sa Biblia, gaya ng aklat ni Propeta Isaias, papakita ko sa iyo, eto yun, no? Yan, nakita sa Dead Sea Scroll. Nung itumbas yan o ipareho dun sa nakita ng nauna na aklat ni Isaias, parehong-pareho sila. Yan ang nagpapatunay, yung aklat ni Propeta Isaias, authentic yon. Hindi yan gawa-gawa lang ng isip, kundi naisulat yan talaga nung panahon ni Propeta Isaias sa utos ng Diyos. Ganon din yung ibang mga propetang nakasulat sa Biblia, may mga sulat na nagpapatotoo. Pero ngayon, may mga lumilitaw na kung ano-anong mga libro, ginagawa ng mga kalaban ng Biblia, o ka maniniwala ron. You go back. Para matrace mo, ikaw ba'y Gatchalian? Yung pangalang Gatchalian, yung apelido na yan, pwede mo yung maitrace Galing yan of Spanish origin, yung Gatchalian. Kung ititrace mo yung Gatchalian, para makilala mo kung saan ka talaga galing, huwag ka maniwala kahit kanginong kwento. Pumunta ka, sino ba lolo mo? Yung lolo mo, sino ba lolo ng lolo mo? Sino ba yung lolo ng kalululuhan mo? Doon makikita mo yung talagang pinanggalingan mo. Ganon din ang Biblia. Meron tayong mga Biblia ngayon that exist na naisulat nung 2nd, 3rd, and 4th century.
Hindi pa tayo tao, hindi pa umiiral ang Iglesia Katolika, nakasulat na yung mga Biblia na yon. Kaya hindi yun pag-aari ng Iglesia Katoliko, kagaya nung Oxyrhynchus Papyrus na naisulat nung almost 3rd century, kagaya nung yung Gospel of John na nakita, natuklasan na isinulat nung 120 CE. Ibig sabihin, may mga kasulatan kung aatras ka, makikita mo na totoo talaga itong mga kasulatang ito. Sinulat talaga ito ng mga alagad, ng mga propeta. Yan ang aking sagot sa tanong mo, kapatid. Salamat sa iyo, sa iyong pagdalo at sa iyong pagtatanong. Thank you so much. Lipat na po agad tayo. Balikan natin saglit yung Quiapo at naka-reconnect tayo sa Quiapo. Go ahead, Quiapo, please. Yung tanong ko po, may kapataraw pa po ba ako? Kasi 3 beses na po ako nadoktrinahan. Kapatid na Joseph, salamat sa Diyos sa pagkakataong nakausap kita, no? Huwag mong hahatulan yung sarili mo na wala ka ng kapatawaran dahil 3 beses ka nang nadoktrinahan. Kasi alam mo, yung tiyahin ko nung makinig siya bago magkagerang Hapon. Before the Second World War, nakinig na yung tiyahin ko. Hindi niya pinansin. Tapos, after the war, nakinig uli siya. Hanggang sa tumanda siya. Ngayon, nung 70 years old na siya, nakinig siya. Kaya lang iba na napakinggan niya, ako na. Dati kasi si kapatid na Perez ang napapakinggan niya. Yung nag-umpisa ng Iglesia ng Diyos sa Pilipinas. Nung mga 70 taon na siya, ako narinig niya. Narinig niya ako sa telebisyon. Aba, pamangking ko yan sabi niyang gano'n, nagkataon, siya nag-alaga sa akin nung maliit ako. Dahil yung aking auntie Toyang, wala siyang anak ang nanay ko, 8 kaming magkakapatid. Hinihiram ako nung aking auntie. Doon ako sa kanila natutulog, doon niya ako pinapakain, etc. Ginawa niya akong parang anak. Kaya lang, nung mag-aral na ako, 7 taon na ako, umuwi na uli ako sa nanay ko. Nung marinig niya ako sa TV, aba, pamangking ko yan sabi niya. Nakinig siya ng nakinig. Noon lang siya nakinig ng totohanan. Naanib siya. O di napatawad ng Diyos yun, naliwanagan siya. Ganon din ikaw, kapatid. Doon sa 3 nakaraang doktrina, hindi mo napakinggan buo, alimbawa, o hindi ka nagkaroon ng pagkakataon, baka hindi pa yun ang panahon ng pagtawag ng Diyos sa'yo. Ngayon, tinatawag ka uli ng Diyos, huwag mo na sanang palampasin ang ito. Umaten ka ng doktrina, kapatid. Yun ang sagot ko sa'yo. Yan. Salamat po. Masa kaming makarating po kayo. Thank you so much. Lipat tayo ng Victoria City, Negros Occidental, kapatid na Demi Demawalo. Go ahead, please. Opo, kapatid na Daniel, salamat po sa Diyos at kapatid na Ele. Ito po ang magtatanong si kapatid na Domingo Abiliano Jr., isang Roman Catholic. Ito po siya, kapatid na Ele. Mayong gabi, Brother Eli. Gusto ko lang magpamangkot. Ano gid bala ang matutuod nga relihiyon nga nakasulat sa Biblia? Kag ang paggamit sa sign of the cross, kasulat man ina bala sa Biblia. Kapatid, yung sign of the cross na ginagawa ng Katoliko, hindi utos ni Kristo yon. Utos yon ng Iglesia Katolika. Dagdag nila yon. Wala sa Bible yung paggamit ng sign of the cross. Bawal pa nga ni Kristo yan Nadadagdagan mo yung kanyang utos. Wala sa Bible yon. Kahit saan mo mabasahin sa Biblia yung sign of the cross, wala yon. Alam mo, mali nga ang kahulugan ng sign of the cross Sabi nila, yun daw sign of the cross, pangligtas sa demonyo. It is a weapon against Satan. Sabi nila, yung sign of the cross. Doon sa Discourses on the Apostles' Creed, sa page 17, pakibasa mo nga yung highlighted portion, kapatid na Daniel. And Saint Teresa states that Satan had no power over the cross, nor over any object over which the sign of the cross has been traced. It is the Christian's strongest and most powerful weapon against Satan. Sabi raw ni Santa Teresa, sabi sa librong Katoliko,
the most powerful or strongest and most powerful weapon against Satan ay sign of the cross. So yung palang sign of the cross, panlaban kay Satanas. Bakit mali yan? Bakit pagpasok nyo sa simbahan, pagharap nyo kay Maria, nagsa-sign of the cross kayo? Satanas ba si Maria? Bakit pag nakasakay ka sa bus, natapat sa simbahan, nagsa-sign of the cross? Kung talagang ang sign of the cross, panlaban kay Satanas, bakit nyo ginagamit yan sa mga santo, lalo na kay Maria? Maling aral yan, kapatid. Wala sa Bible yan. Mag-isip ka lang, kapatid na Domingo. Panlaban pala kay Satanas, pagkatapos, ipapanggamit mo kay Maria. Mali. Ngayon, sa isa mo pang tanong, alin ang tunay na relihiyon sa Biblia? Sinagot ko na yan kanina sa Biblia. Yan ang iglesia ng Diyos, the Church of God. Iglesia sa Diyos. Basahon nato. 2 Korinto 1:1. Si Pablo, apostol ni Jesucristo, sa kabubuton sang Diyos. Kag si Timoteo nga atong utod sa iglesia sang Diyos ngayara sa Korinto. Kaupod sang tanan nga balaan ngayara sa bugos nga Akaya. O kita mo? Iglesia sa Diyos, yan ang nakasulat sa Biblia, kapatid. Yan ang tunay na relihiyon. Pero yung Katoliko, hindi tunay na relihiyon yan. Ang aral niyan, mali. Pinapasamba kayo sa mga Diyos-Diyusan. Yan ang sagot ko kay kapatid na Domingo. Salamat sa mga taga-Negros Occidental. Sana loobin ng Diyos na pagpalain kayo dyan. Salamat po. Lipat tayo Cagayan de Oro City. Brad Michael Salazar, go ahead please. Maraming salamat po kapatid na Eli at kapatid na Daniel. Ang susunod pong magtatanong dito ay si kapatid na Jessie Maluloyon, isa pong 7-day Adventist. Narito po siya. Magandang gabi po, Brother Eli. Ito po yung tanong ko. May concern po kasi ako about the Truth Sabbath Day. Kasi yung mga relihiyon, iba-iba po yung day ng pagsisimba nila. So ano po ba ang Sabbath Day na turo ng Biblia? At ano po ba yung terms and conditions sa pagsunod sa araw na ito? Yun lang po. Alam mo kapatid, ang Biblia nagsasalita ng dalawang Sabat. Isang Sabat for the flesh at isang Sabat for the soul. Yung Sabat day sa mga Israelita, yung ikapitong araw, yun ang araw ng Sabado sa ating panahon. Nagpapahinga sila sa kanilang laman. Bawal magtrabaho, bawal magsalita ng ibang wika, bawal magpaningas ng apoy. Kahit magluto, bawal pagkasabado. 35:3 ng Exodo. Huwag kayong magpapaningas ng apoy sa inyong buong tahanan sa araw ng Sabat. Kahit magpaningas lang ng apoy para magluto, bawal. Alam mo kasi nung araw, pagka magpapaningas ka ng apoy, matrabaho yun eh. Mahirap magpaningas ng apoy nung araw eh. Kakaskas ka ng matagal eh. Trabaho yun eh. Ang utos na Sabat, magpapahinga yung katawan mo. At ang utos na Sabat, pati sa hayop. May utos na Sabat. Pati mga kalabaw, kabayo, kambing. 5:14 ng Deuteronomio. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw, ni ang iyong anak na lalaki, ni babae, ni ang iyong aliping lalaki, ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong asno, ni anuman sa iyong hayop, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan, upang ang iyong aliping lalaki at babae ay makapagpahingang gaya mo. Kita mo, sa Israel nung araw, pati baka nagpapahinga sa Sabado. Pero pagdating ng Panginoon Kristo, ibang Sabat ang itinuro niya. Ang turo niya ganito sa 11 ng Mateo, versikulo 28. Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin.
Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Ayan, ang panahong Kristiyano, kapahingahan naman ng kaluluwa. Rest for the soul. Ibang klasing sabat yan, spiritual sabat. Kaya si Kristo at saka yung kanyang mga alagad, hindi nagpapahinga ng katawan sa sabat. Naglalakad sila sa sabat, nagtatrabaho sila. Nagagalit nga sa kanila yung mga Pariseo bakit sila nagtatrabaho sa sabat? 12:1 ng Mateo. Nang panahong iyaon ay naglalakad si Jesus ng araw ng Sabat sa mga bukiran ng trigo, at nangagutom ang kanyang mga alagad at nangagpasimulang magsikitil ng mga uhay at magsikain. Datapwat pagkakita nito ng mga Pariseo ay sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo, ginagawa ng mga alagad mo ang hindi matwid na gawin sa Sabat." Pinipintasan sila ng mga eskribas at mga Pariseo kasi tinan mo yung mga alagad mo, ginagawa ang hindi dapat gawin sa Sabat. Kasi bawal nga maglakad sa Sabat magtatrabaho. Sila nagtatrabaho. Si Kristo, kahit Sabat, nang pupunta kung saan-saan. Kaya siya pinatay ng mga Hudyo dahil siya ay nagtatrabaho ng Sabat. 5:18 ng Juan. Dahil dito nga'y lalo nang pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin, sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman na kanyang sariling ama ang Diyos, na siya'y nakikipantay sa Diyos. Basahin natin sa Cebuano. Busa tungod niini nga hinungdan ang mga Hudyo, labi pang naninguha sa pagpatay kaniya, kay dili lamang gilapas niya ang adlaw nga ipagpahulay, kundi nanganlan sa Dios ang iyang kaugalingon nga amahan, nga nagapakig-angay siya sa Dios. Kaya siya pinapatay ng mga Hudyo, hindi siya nangingili ng Sabat. Kasi ang Sabat ni Kristo, Sabat for the soul. You shall find rest for your soul. Hindi Sabat ng katawan. Ang batas ni Kristo, batas espiritual, hindi karnal. Yon ang sagot sa tanong mo, kapatid. Sana naunawaan mo. Salamat po. Cagayan de Oro City. Ilipat tayo kagad ng Lucena City. Kapatid na Amado Edusma. Go ahead, please. Salamat po, Kuya Daniel at Brad Eli. Mula po sa Lucena, magtatanong po ay ang kapatid na William Parco. Narito po siya. Magandang umaga po sa iyo, Brother Eli, dyan sa abroad. Ako po'y buhat pa sa malayong lugar, kaya sasamantalahin ko ang pagkakataon na ito. Ang mga tanong ko po ay ito. Ang pananalangin po ba ay dapat ay sa Diyos Ama lamang? Dahil nung po tinuturuan tayo ng ating Panginoong Hesukristo na magdasal, ay sinabi niya ay Ama namin. Mayroon po ba nasusulat na dapat din tayong magdasal sa Diyos Anak o sa ating Panginoong Hesukristo o kaya sa Espiritu Santo? Ang isa ko pa pong katanungan ay, totoo nga po ba na ang inyong dating daan ay sumasamba tuwing Sabado ng buong araw? Sapagkat meron po ako nakausap na sabi ay gusto nga sana niya na sumama sa inyo pero nahihirapan siya dahilan sa haba daw po ng oras. Ang tanong ko po ay ito, meron po ba nasusulat sa Biblia kung gaano kahaba ang dapat nating pagsamba sa ating Panginoon o sa ating Diyos? Sige po, kapatid. Salamat sa iyong tanong, kapatid na William. Unang-una, ganito. Alam nyo yung mahaba dahil marami tayong dapat matutuhan. Gaya nung ginawa ni Pablo sa unang iglesia, sa 27 ng Gawa. At nang unang araw ng sanglinggo, nang kami nagkakapisan upang pagputol-putulin ang tinapay, si Pablo ay nangaral sa kanila na nag-aakalang umalis sa kinabukasan at tumagal ang kanyang pananalita hanggang sa hating gabi. At may maraming mga ilaw sa silid sa itaas na pangkatipunan namin.
At may nakaupo sa durungawan na isang binatang nagngangalang Eutico na mahimbing sa pagtulog. At samantalang si Pablo ay nangangaral ng mahaba, palibhasa ay natutulog, ay nahulog buhat sa 3 grado at siya'y binuhat na patay. At nanaog si Pablo at dumapa sa ibabaw niya. At siya'y niyakap na sinabi, "Huwag kayong magkagulo sapagkat nasa kanya ang kanyang buhay." At nang siya'y makapanhik na at mapagputol-putol na ang tinapay at makakain na at makapagsalita sa kanila ng mahaba hanggang sa sumikat ang araw kaya't siya'y umalis. Makikita mo kapatid, yung mga unang Kristiyano, pinapangaralan ni Pablo. Alam mo, ang pangangaral niya, nag-umpisa siya ay siguro mga bandang hapon, tumagal ang kanyang pananalita hanggang hating gabi. Kumuhating gabi na, nakatulog si Eutico, namatay, nahulog. Pero nabuhay maguli, tapos pagkatapos niyang mabuhay maguli, nangaral uli si Pablo hanggang sa sumikat na ang araw. Bibiro mo naman yung magdamag yun. Ha? Hindi lang pala maghapon yan hindi lang magdamag pa hanggang sumikat ang araw alam mo kasi maraming sasabihin. At alam mo kung paano ginagawa ni Pablo yung pangangaral? Sa isang talata ng Gawa pa rin, 20:31. Kaya nga, kayo'y mangagpuyat na alalahaning sa loob ng 3 taon ay hindi ako naglikat sa gabi at araw ng paalaala sa bawat isa na may pagluha. Gabit araw pala, 3 taon walang katigil-tigil na nangangaral si Pablo Kaya napupuyat yung mga kapatid Ayon, ngayon, wala tayong magagawa dun sa mga tao na walang panahon sa Diyos. Kasi yung mga bisyoso, magdamag maghapon sa sugalan, di naman nagrereklamo Yung mga naglalasing, nagtatagayan maghapot magdamag 4 na araw Wala naman reklamo ba't pagka sa Diyos ayaw mo kung mahaba? Wala naman akong magagawa ron, di naman kita pwedeng pilitin. At hindi mo naman pwedeng pagmalakihan ang Diyos. Yun ang aking paniniwala. Kaya maniwala ka kay hindi, kung ayaw mong umanib, wala akong pakialam sa'yo. Bakit? Kasi, ayaw mo pala ng mahaba para sa Diyos Bakit yung iba nanonood ng sine? Ha? Meron nga nanonood ng sine, maghapon sa sine Meron ako alam, maghapon sa sine Meron maghapong namamasyal. Meron maghapong nagchichismisan, nagkukutuhan. Bakit maghapong kang makikinig ng salita ng Diyos? Tisod ka. Kasi nasanay tayo sa relihiyong mali. Wala kang natutunang aral. Hindi ka nalapit sa Diyos. Hindi ka natuto ng kabutihan sa kapwa. Kasi wala kayong kapanapanahong makinig. Pero ang mga taga-dating daan, kahit 4 na araw, walang tigil, makikinig yan. Yun naman ang maipagmamalaki ko. Kaya nga sabi nung pari kayo wala pang 1 oras, inaantok na kayo, sabi nung pari tinyo yung mga taga-dating daan, maghapon na ron, nandun pa rin. O talagang ganon, kasi ganon ang mga unang Kristiyano. At hindi nila ginagawa yan minsan lang 1 linggo. Ginagawa nila yan araw-araw. 2:46 ng gawa. At araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso. Araw-araw nagpupuri sila sa Diyos. Alam mo ba kung magpuri sa Diyos ang mga Israelita, kapatid? Basahin natin sa Aklat ng Awit 35:28. At ang aking dila ay mangungusap ng iyong katwiran at ng pagpuri sa iyo sa buong araw. Ayon, buong araw nagpupuri Israelite. Nako, mahirap talaga yun. Pagka ikaw maraming bisyo, gusto mo pang manood, gusto mo pang magsakla, matatagalan ka talaga pag buong araw magpupuri ka sa Diyos. Kaya yung mga sugarol, mga lasenggo, busy-busy sa kung ano-ano sa buhay, lalo na manonood ka pa ng TV, wala ka nang panahon sa Diyos. Pero sa isang taong may pagmamahal sa Diyos, gaya ng mga unang Kristiyano, hindi nila kinukwenta kung gaano mang oras ang magugol nila sa pakikinig ng salita ng Diyos. Yun po. Yung isa mong tanong, kapatid,
Ang pananalangin ba sa Diyos dapat sa Ama lang? Hindi. Nananalangin din ang mga apostol sa Panginoong Hesus. Basahin natin ang panalangin ng isang mamamatay na Kristiyano na si San Esteban. Sa Aklat ng Gawa, ganito ang sinasabi niya sa 7:59. At kanilang pinagbatuhanan si Esteban na tumatawag sa Panginoon at nagsasabi, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Ayon. Panginoong Jesus, nanalangin siya, tanggapin mo ang aking espiritu sa 60. At siya'y nanikluhod at sumigaw ng malakas na tinig, Panginoon, huwag mong iparatang sa kanila ang kasalanang ito. At pagkasabi niya nito ay nakatulog siya. Ayon, bago siya namatay, sinabi niya at nanalangin siya sa Panginoong Jesus, Panginoon, tanggapin mo aking espiritu, huwag mong iparatang sa kanila ang kasalanang ito kasi pinagbabato siya ng mga Hudyo eh. Kaya nananalangin din sila sa Panginoong Jesus. Sa Espiritu Santo, nananalangin din ba ang mga Kristiyano? Basahin natin ang Judas 1:20. Ngunit kayo, mga minamahal, papagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu Santo. Ayan, yun ang sagot kapatid. Nasa Biblia, walang labis, walang kulang. Salamat sa pagdalo, kapatid na William. Sana ikaw din kahit mahaba. Maraming salamat po, Brother Eli. Ayun po aking tungkol na sabi tungkol doon sa pagsamba, yun po hindi galing sa akin. At ito po, alam ko po, hindi po kayo dapat magpaliwanag, kapatid na William. Kaya nga sabi ko, meron nga talagang ganun. Kaya lang, siyempre, ang hinihingi ng kasulatan ng ating pinusunod, kaya mahaba man o maigsi, malapit man o malayo, malayo man malapit din, pilit ko ring mararating. O yun, huwag lamang masabi mo, di kita ginigiliw. Nigiliw kitang tunay, alaala gabi't araw, at di na mapalagay, lagi nang giniginaw. Sinisinta kita, may kibno. Ayun, pag may pagsinta, malayo man, malapit pa rin. At pag may pagsinta, mahaba man, okay rin. Yun po ang sagot. Maraming salamat, kapatid na William. Magandang gabi po sa inyo dyan. Kapatid na Daniel, meron pa tayo? Apo, habol po natin. Katarman, Northern Samar. Brother Ricky Paradela, go ahead please. Salamat po sa Diyos, kapatid na Daniel, kapatid na Eli. Narito po si Arnel Doncilio, isang born again po. Magandang gabi po, Brother Eli. Katanungan ko rin po, because po, yung doktrina po sa amin, because of sins daw, kaya yung tao daw ay minsan nakakaramdam ng kapansanan, tapos nakakaramdam ng mga iba't ibang klaseng sakit, dahil daw sa saling-saling lahi daw, dahil daw, 4 na generation daw, talagang makakaramdam ang tao ng parusa ng Diyos because of sins. Tama po ba yan? At saka pangalawa tanong ko po, Brother Eli, kasi na medyo nagugulang po ako kasi iba-iba po yung yung pinasukan ko na reliyon. Dito po ako ngayon na destino sa born again Christian. Kumbaga gumugulo din sa akin yung patungkol sa kaligtasan. At saka yung pangatlo ko pong tanong, Brother Eli, sa pagbanggit daw po ng mga bad words, talagang nakakasala daw po ang tao. Yung tatlo po, sana po ay masagot po ninyo. Isang magandang gabi po. Unang-una kapatid, yung tanong mo na kakaroon ng kapansanan o kasakit ang mga tao dahil sa kasalanan, totoo yun. Pero hindi lang dahil sa kasalanan nagkakasakit ang tao. Meron nga mga bata, wala pang kasalanan, nasa tiyan pa lang, may sakit na eh. Ang tawag doon, congenital diseases. Mga sakit na nakuha ng bata because of some accidents in conception. Halimbawa, nagkakaroon sila ng mga syndrome, meron mga kung ano-anong sakit na nakukuha dahil sa, halimbawa, sa environment. Yung isang magulang nagtatrabaho sa computer shop, nasa paligid sa computer, nagbubuntis siya, maraming radiation sa computer, nagkaroon ng sakit yung anak niya. Hindi naman dahil may kasalanan yung bata. Yun ang unang sagot.
hindi lahat ng sakit galing sa kasalanan. Ang katunayan, isang alagad ng Panginoon nagkasakit dahil sa pagod. Basahin natin ang Filipos 2:26. Yamang siya'y nananabik sa inyong lahat, at totoong siya'y namanglaw, sapagkat inyong nabalitaan na siya'y may sakit. Katotohanan ngang nagkasakit siya na malapit na sa kamatayan, ngunit kinahabagan siya ng Diyos at hindi lamang siya kundi pati ako, upang ako'y huwag magkaroon ng sapin-saping kalumbayan. Nagkasakit si Epaprodito nang malapit sa kamatayan. Ba't siya nagkasakit? Tuloy natin sa 30. Sapagkat dahil sa pagkapagal kay Kristo ay nalapit siya sa kamatayan, na isinasapanganib ang kanyang buhay upang punan ang kakulangan sa inyong paglilingkod sa akin. Kaya pala nagkasakit si Epaprodito, hindi dahil sa kasalanan, kundi dahil sa pagpapagal kay Kristo, na masyado siyang napagod. Ayon, dahil sa kay Kristo, dahil sa paglilingkod niya. Kaya yung turo ng born again, ang sakit daw galing sa kasalanan. Hindi totoo yun, hindi totoo yun. Ang kumpletong totoo, may sakit galing sa kasalanan, may sakit dahil sa pagpapagal, may sakit dahil sa mga accidents in nature, gagaya nung nangyayari sa mga bata, at meron namang mga sakit, sumpa ng Diyos sa mga taong masasama, at meron namang mga sakit dahil sa ating mga bisyo. Gaya nung inom ka ng inom ng alak, natural, masusunog yung baga mo, masusunog yung atay mo. Yan ang totoo, yan ang tamang aral. Tuturo mong buo, tuturo mo kapiraso, mali yun. Ngayon, yung isa pang tanong mo, ano ba ang dapat gawin ng tao para maligtas? Walang ibang paraan kundi sumunod kay Kristo sa Ebanghelyo, sa aral. 15:1 ng unang Korinto, Sis Luz. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo, kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Yan, sa pamamagitan ng ebanghelyo, pinangaral ko sa inyo, ligtas kayo, sabi ni Pablo. Kaya ang paraan para maligtas, yung aral na ebanghelyo, inanayahan kita. Yung buong aral ni Kristo sa ebanghelyo, ituturo ko sa inyo, babasahin ko sa Biblia, sa tulong ng Panginoon. Kaya makikita mo ang buong aral ni Kristo kung dadalo ka sa ating indoctrination session. Yung ikatlong tanong mo, yung mga bad words, nagkakasala ba ang tao? Pagka ginagamit mo yung bad words sa hindi kinauukulan, kasalanan yun. Kasi ang mga salita, may kinauukulan yan Basahin natin sa Kawikaan, Sis Luz. 25:11. Salitang sinalita sa kaukulan ay gaya ng mga mansanang ginto sa mga bilaong pilak. Pala yung salita, pagka sinasalita mo sa kaukulan, parang ginto yun sa bilaong pilak. Pagka sinalita mo sa kaukulan, halimbawa, sinabi mo, ang babae na yan, banal. Si Maria, banal yan. Tama yun. Banal naman talaga si Maria. Halimbawa, sinabi mo naman isang babae, ang patutot yan. Di ba masamang salita yung patutot? Pero pag sinasabi mo yun sa kaukulan, hindi masama. Talaga namang patutot Ang masama, sabihin mo yung patutot, banal. At pagkatapos yung banal, sabihin mo yung patutot. Yun ang masama, babaligtarin mo. Ayon, basahin natin sa 24:24 ng Kawikaan. Siyang nagsasabi sa masama, ikaw ay matuwid, susumpain siya ng mga bayan. Kasi sinabi mo yung masama ay matuwid, kasumpa-sumpa ka. Yun ang sagot, kapatid. Salamat tatlo yan. Sinagot ko lahat. Punta naman tayo sa iba. Okay po, lipat po tayo. Taguig City. Go ahead, please. Magandang gabi po, Brother Eli. Arangalan ko po makapagtanong sa inyo. Itatanong ko po, gaano po ba kasigurado na magkakamit ng buhay na walang hanggan ang sumunod sa aral at utos ni Jesucristo? Ano kasigurado na magkakamit ng buhay na walang hanggan ang sumunod sa aral at utos ni Kristo? Alam mo kapatid, unang-una yung utos, yun mismo ay buhay.
Basahin natin sa Kawikaan 4, versikulo 13. Hawakan mong mahigpit ang turo, huwag mong bitawan, iyong ingatan, sapagkat siya'y iyong buhay. Ang utos ng Diyos, ang turo ay buhay. Buhay yon. Pagka iingatan mo. Pero pagka hindi mo iingatan, hindi mo susundin, baliwala yon. Para lang kanin o pagkain. Pagka hindi mo kakainin, hindi ka mabubusog. Tatanungin mo sa akin, sigurado ka bang mabubusog ako? Beti kainin mo. Siguradong mabubusog ka. Kasi yung pagkain, talagang pampabusog yan. Pampawi ng gutom. Yan ang pagkain. Yung aral, yung turo ni Kristo, buhay yon. Buhay yon, kapatid. Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Basahin natin ang 1:2 ng unang Juan. At ang buhay ay nahayag, at aming nakita, at pinatotohanan. At sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag. Ayan, aming ibinabalita sa inyo ang buhay na walang hanggan na sa atin ay nahayag. Alin yon? Sa 3. Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo. Yung palang buhay na walang hanggang ibinabalita ng mga apostol, yung aming nakita at narinig, siya naming ibinabalita sa inyo. Yung napakinggan nila kay Kristo, yung narinig nila kay Kristo, yung nakita nila kay Kristo, lahat ng bagay na itinuro ni Kristo, at sabi ni San Juan, yan ang buhay na walang hanggan. Kaya gaano ba kasigurado? Abay, kasigurado, mas sigurado kaysa sa langit at lupa. 24 ng Mateo, ganito ating mababasa sa 35. Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Langit at lupa lilipas, sabi ni Kristo, ang salita ko hindi lilipas. Ibig sabihin, mas makapangyarihan sa langit at sa lupa, mas matibay ang salita ni Kristo kaysa sa langit at lupa, dahil ang langit at lupa ay lilipas, ang salita ko hindi lilipas. Kaya kung susunod ka ron, tiyak at siguradong magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan, kapatid. Iyon ang sagot sa tanong ni kapatid na Victor. Maraming salamat po, kapatid na Victor. Pasensya na kayo, wala tayong maraming oras. Meron pa naghihintay na lugar. Isang hataw po tayo dito sa Iligan City. Go ahead, Iligan City, go ahead. Salamat po sa Diyos, kapatid na Eli, kapatid na Daniel. Ang magtatanong po sa ating dako ay si kapatid na Jimmy Alcisto, isa pong miyembro ng Seventh-day Adventist. Magandang gabi po, Brother Eli. Salamat po sa Biblia at sa t-shirt na naibigay. Libre. Brother Eli, ito po ang tanong ko. Ayon po sa Levitico 11:7 at 8 at sa Deuteronomio 14:8, ang baboy ay bawal kainin dahil po ay marumi. May mabasa ba sa Biblia na ang baboy ay pwede nang kainin letra por letra o word for word na mababasa sa Biblia? Salamat po. Kapatid, huwag kang maghahanap sa Biblia ng letra por letra. Kasi pag letra por letra hahanapin mo, hindi tama ang paggamit mo ng Biblia pag letra por letra. Basahin natin ang 3:6 ng 2 Korinto. Nasa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, datapwat ang espiritu ay nagbibigay ng buhay. Panganiban letra por letra, pag letra hinahanap mo, patay kang bata ka. Ang letra, ang titik ay pumapatay. Letters kill. You see? Letters kill. But the Spirit giveth life. Ang approach sa Biblia, kung ano ba yung espiritu, yun ang hahanapin mo. Yung diwa, yung tunay na kahulugan. Tanong, may mababasa sa Biblia ba na hindi na bawal ang baboy? Marumi raw ang baboy. Oo, marumi. Kung marumi, nilinis naman, pwede mo lang kainin pag malinis na. Di ba ganon? Basahin natin ang 7:19 ng Marcos. Sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan, at lumalabas sa dakong daanan ng dumi,
Sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Lahat na ng pagkain, wala nang hindi na masasakop dyan. Sabi ni Kristo, hindi naman pumapasok sa puso Pumapasok sa tiyan. Lumalabas yan sa daanan ng dumi. Sa salitang ito, paliwanag ni Marcos, nililinis niya ang lahat ng pagkain. Kaya, sa pangungusap pa lang ni Kristo, nalilinis na ang lahat ng pagkain. Pagka sinabing lahat na nalilinis, pati yung marurumi. Kaya naman nililinis, marumi nga palagay mo na, ang baboy marumi sa Israel. Nung dumating si Kristo, nilinis naman ang kanyang salita. Ba't bawal pa? Hindi na bawal. Pakinggan mo sa unang Timoteo 4:3, patuloy hanggang 5, kapatid na Daniel. Na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat, sapagkat pinakababanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng pananalangin. Kita mo kapatid, ang paliwanag ni Pablo kay Timoteo, merong mga mapagpaimbabaw, nagbabawal mag-asawa, nagbabawal ng paglayo sa lamangkati, ayaw nilang pakain. Na yan ang wika, nilalang ng Diyos na nararapat tanggaping may pagpapasalamat ng mga nakakaalam ng katwiran, sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti. Bawat nilalang ng Diyos, tanong ko sa'yo, nilalang ba ng Diyos ang baboy? Nilalang. Bawat nilalang ng Diyos mabuti. Ang katunayan, doon sa panahon ni Noe, hindi naman bawal ang baboy sa kanila. Tingnan mo ang sabi ng Diyos kay Noe, 9:3 ng Henesis. Bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo, gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinibigay ko sa inyo. Tamo, sabi ng Panginoon, bawat gumagalaw na may buhay, magiging pagkain ninyo. Kaya lang naman ibinawal sa Israelita yan. Kasi nung panahon ng Israelita, natira sila sa Ehipto. Wala silang alam na bawal, 400 taon silang kung ano-ano pinagkakakain nila sa Ehipto. Kasama na yung mga maruruming hayop. Kasi nung araw, ang baboy marumi talaga kasi scavenger Kung ano-ano pinagsususud-sud sa mga pusali ng mga baboy nung araw. Hindi naman kagaya ngayon ng baboy nakakulong sa pigiri at pinalalaki na walang pusali. Kung marumi man nung araw at ngayon, palagay mo, marumi pa rin. Pero kung idinidikri ni Kristo, sinasabi niya, walang nararapat itakwil, nilinis ng salita ng Diyos. Sinabi ni Kristo, hindi naman pumapasok yan sa puso, sa tiyan yan pumupunte. Sa salitang ito, nililinis niya ang lahat ng pagkain. Yon ang nababasa sa Biblia. Pero sasabihin mo sa akin, letra por letra, baboy, hahaba masyado Biblia. Dahil maraming bawal sa Israel Ano-ano bawal? Tahong, talaba, talangka, alimasag, suso, hito, lahat ng walang kaliskis at palikpik. Bawal. Pag inisa-isa mo letra por letra yan, lalong kakapal ang Biblia, tatamarin ka ng basahin. Pero, nung sabihin yung mga bawal, kinlassify lang yon. May classification lang. Pero hindi inisa-isang letra por letra. Kaya nung alisin din yung pagbabawal, hindi rin ni letra por letra ang isa-isa. Ang sinabi ay bawat nilalang ng Diyos, bawat, every creature ay mabuti, walang nararapat itakwil. Kasama ang baboy doon, kapatid. Sana naunawaan mo po. Iyan po. Maraming salamat. Salamat po sa taga Iligan City. And with that, papasalamat po tayo sa lahat ng ating mga naging kaugnayan ngayon sa Qatar, Singapore, Balagtas, Bulacan, Taytay, Rizal, Pulumbulo, Angela City, Novaliches, Quezon City, Dagupan City, Santa Cruz, Davao del Sur, Quiapo, Manila, Apalit, Pampanga, Virac, Catanduanes, Bambang, Nueva Vizcaya, San Vicente, Palawan, Calapan City, Oriental Mindoro, Victoria City, Negros Occidental, Cagayan de Oro City, Lucena City, Catarman, Northern Samar, Iligan City, at Taguig City. At sa lahat po ng mga nakamonitor pa rin sa atin via satellite at ng atin pong internet link sa iba't ibang panig ng daigdig. At sana po ay makasama namin kayo sa mga susunod pang pagkakataon.
Ayan muna po, kapatid na Eli, at maraming salamat na muli sa pagkakataong ibinigay sa atin ng Panginoon sa lahat ng ating mga naging kaantabay sa araw na ito. Sa ngalan po ng ating mga kasama dito sa studio. Kapatid na Eli. Salamat po sa lahat ng mga taong dumalo sa ating mga nakaugnay na coordinating centers. More or less, mga nasa 21,000 people po ang nakaugnay natin ngayon sa mga coordinating centers. Pwera po yung mga iba't ibang panig ng mundo na hindi na natin nakaugnay. Magandang gabi po. Maraming salamat sa inyong pagdalo. The words of God heal. Walang napakagandang pamumuhay sa mundo, binubuhay kang may patayasan. One of the most important things in life is to know the essence of living. Let us analyze. Let us serve nobody else than God. You will be hearing from Brother Eli things that you need to hear from the Bible. Find a preacher now in this time who is reading in details all the answers to Who is Christ? Is he God or man? May dating ka sa Diyos. Yun ang dating. Jesus is the King of Kings. Sea o Señor mesmo, o ser de Él, está en todo lugar, porque es necesario para salud. The church must be